Kilat News Updates. Mga balita ngayon, NPA at militar nagkaengkwentro sa Ragay, Camarines Sur. Mahigit 1,000 gun ban violators arestado ng PNP sa buong bansa. Hindi pagdeklara sa EDSA People Power bilang non-working day, dinipensahan ng palasyo. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagkasagupa ang mga tropa ng 81st Infantry Battalion ng Philippine Army ang humigit kumulang 20 rebelding kasapi ng New People's Army o NPA sa Ragay, Camarines Sur, kamakailan. Ayon sa ulat gabi ng Pebrero 23 nang maganap ang engkwentro sa boundary ng Barangay Kabadisan at Barangay Baya at tumagal ng 10 minuto bago tumakas ang mga kalaban. Matapos nito ay agad nagsagawa ng checkpoint ang Ragay Municipal Police Station pati na rin sa mga pagamutan upang alamin kung may mga nasugatan sa bakbakan. Nagpapatuloy ang pagtugi sa mga nakasagupang rebelde. Umabot na sa 1,183 katao ang arestado dahil sa paglabag sa election gun ban hanggang nitong linggo. Ayon sa ulat ng Philippine National Police o PNP kahapon, pinakamaraming naitalang pag-aresto sa Metro Manila na may 358, sinundan ng Central Luzon na may 183 at Central Visayas na may 176. Kabilang sa mga nahuli ang 7 tauhan ng PNP, 7 mula sa Armed Forces of the Philippines, 6 na mula sa ibang law enforcement agencies, 2 halal na opisyal ng gobyerno at 2 itinalagang opisyal. Nahuli rin ang 1 CAFGO Active Auxiliary, 6 na dayuhan, 2 minor de edad at 24 na security guard at 1,126 na sibilyan. Na-recover ng mga otoridad ang 1,177 armas, kabilang ang 471 revolver, 346 pistol, 50 gun replica, 29 pampasabog at iba pang sandata. Epektibo ang gun ban mula January 12 hanggang June 11 sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 11067 upang mabawasan ang karahasang may kaugnayan sa eleksyon. Dinipensahan ng Malacanang ang desisyon ng Pangulo na hindi ideklara bilang special non-working holiday ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, prerogative na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hindi pagdeklara sa February 25 bilang holiday. Dagdag pa nito, hindi naman mapipigilan ng desisyong ito ang mga kaganapan ngayong araw at hindi rin umano nito mababawasan ang kahalagahan ng makasaysayang araw. Matatanda ang idineklarang special working day ng Palasyo ang February 25 na pumatak ng Martes. Sa kabila nito, ilang mga eskwelahan ang nagkansela ng klase para sariwain ang EDSA Revolution. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me to persevere and commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Morning, students! Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Hi, ako po si Aya Fernandez, gumaganap bilang si Teacher Teresa sa In Thy Name, inspired by a true story and a historical account. Showing na po ngayong March 5 in cinemas nationwide. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.